Para sa mga kabataang mangyan, ang pangarap na matuto ay nangangailangan ng buwis-buhay na sakripisyo. Ilang oras na paglalakad sa putikan, pagtawid sa rumaragasang ilog, at pagtitiis sa gutom ang kanilang hinaharap araw-araw para lamang makarating sa paaralan. At pagdating sa kolehiyo, ito ay tila isang marangyang pangarap na imposibleng marating dahil sa kawalan ng pera, matutuluyan at pagkakataon sa kapatagan. Ngunit sa gitna ng tila walang katapusang kadiliman, isang sinag ng pag-asa ang biglang sumiklab. Isang patunay na ang kanilang mga panalangin ay hindi nakalimutan. Dito sa lungsod ng Calapan sa Oriental Mindoro, isang natatanging kanlungan ang itinayo upang maging sagot sa kanilang mga pangarap. Isang formation center na nagsisilbing sulo sa kanilang madilim na landas. Ang nagtatag nito ay si Bishop Lucia kasama isang support si Bishop Lucia, pero ang nagtatag mismo ay si Miss Casimira de Villegas. Siyempre, unang-una, being a teacher is hindi lang siya tumigil sa pagtuturo formally, kundi naisip niya na dahil ang mga mangyan ay walang means, no, walang kakayahan upang magpadala. Saka wala pa sa kultura ng mga katutubo noon na yung school. Hindi pa nila alam yung school, alam lang nila na mayroong bahay, mayroong gano'n. Pero as far as education was concerned at that time, ay hindi pa nila alam na nag-aaral ang mga anak. Pagka lumaki, mag-asawa, mag-anak. So, that's it. Kaya tayong mga tagapatag ay noon pa man ay tuturingan na silang mga mangmang kasi wala ngang alam. Pero sa totoo, meron silang sariling kultura. Meron silang sariling kakayahan, kaalaman. Si Bishop ay at that time ay nabili ang bahay na ito na ang nagmamay-ari ay si Judge Ramos. Nakalimutan ko yung first name. Si Judge Ramos ay nagretiro bilang isang huwes dito sa Calapan. At siya ay babalik na sa kanyang pinagmulan. Parang siya ay taga Nueva Ecija. Hindi siya taga rito sa Calapan. At nalaman ni Bishop yun. Binili niya dahil kailangan ni Bishop ng isang bahay na makakapagpahinga siya. Magiging parang rest house niya. Kasi ang cathedral ay nag-uumpisa ng maging congested. Marami ng sasakyan na nagdadaan. Kahit anong araw pa, marami na rin nasa ewan ko kung may bicycle na noon. Pero marami ng sasakyan na nalilipanan sa cathedral. At nagiging maingay ng lugar. Kaya nga binili ito, nakita niya, ay maganda yung bahay, pahingahan ko. So nakita naman niya na sa atin ay napakalaki kung si Bishop lang titira, Kaya sabi niya ay, ito napakalaki naman yun. Ay, sa'yo na. Sabi kay Bishop Lucia. Kauna-unahang bishop ng Apostolic Vicariate of Calapan ay si Bishop Wilhelm Lucia. Biblically, I think Ms. Villegas na masyado siyang sa Biblia, sa nilalaman. So kung we are familiar with the Transfiguration story, nang umakyat si Jesus kasama yung tatlo, si Peter, James, and John, ay doon nagbago niyo si Jesus, At siguro sa kaisipan ni Ms. Villegas, ang mga titira dito ay papasok ng alam lalong-lalo na sa pananampalataya at
sa pagsasabuhay ng pananampalataya nito. So nasa isip niya na ang bahay niya ito maging bahay ng isang kung saan marami ang magbabago paglabas. Nagbabago bilang isang tao, siyempre para tungo sa kabutihan. Yun naman ang pagbabago inaasam. So hanggang ngayon ay ganun pa rin ang naging layunin ng pagtira dito. So it's not so much on whoever comes would just get out with a diploma, a formal diploma that graduate sa college, graduate sa at that time elementary, then high school, and then it further on with college level. So yun ang mga naging isa sa mga layunin ng pagbabagong yun, kaya nang sinabing formation center. So, hindi lang sila nag-aaral, tapos uuwi dito, matutulog, kakain, lalabas, nag-aaral. Hindi. There were sessions. Nung araw kasi ay wala pang Christian living classes, no? Yung subject sa curriculum. So, kung meron man ay kaunting KSM, gano'n. Pero dito ay, it is the living out of what napapag-aralan sa school. Hopefully, siyempre sa bahay yun. So since the school, the place was dedicated or had been dedicated for the Mangyas, siyempre the Catholic religion was introduced. First year college yan ay 2011. Okay, talaga ako first year. 4 years. From first year to fourth year college. Both college ka nandun. Sa Divine mag-aaral. So, mas malapit sa Divine yung Mount Tabor Calero. And mas mura yung babayad na mas mura yung gagastusin. Kasi nung panahon namin is free yung pagkain and yung accommodation. Magbabayad lang kami ng 500 pesos monthly. And kasi, pero siguro ang mas naka-apekto doon is ang nanay and tatay ko is nandun sila tumira dati nung nag-aaral pa sila ng college. Okay. Sa Mount Tabor kasi ano siya, formation house. Sabi natin formation house pero siya sinusunod na schedule. Ang sa akin kasi, mas naka-adapt ako sa schedule ng Mount Tabor sa kanilang schedule activities. Kasi bago ako mag-college, nanggaling din ako sa school kung saan meron kami sinusunod na schedule. So, sa mga papasok na estudyante sa Mount Tabor, kailangan nilang matutong sumunod sa rules and regulations. Halimbawa, kapag gigising ng maaga, required ng gumising. Kasi halimbawa, ang gisingan namin ng umaga, ng morning prayer is nasa 5:30 or 6 a.m. Yan. Kailangan kasi, kapag magdadasal ng umaga, lahat kailangan bumangon. Tapos kapag pumasok sa Mount Tabor, kailangan mo din matutong kailangan din nilang matutong gumawa ng gawaing bahay. Kasi during our time, merong mga estudyante na pumunta sa Mount Tabor, hindi pa marunong magsaing, hindi marunong maglaba. Ay nung college na required na sila. Kasi sa Mount Tabor, binibigyan kami ng parang schedule na ikaw magsasaing ngayong araw, kasi malaki yung vacant, or ikaw maglilinis, mayroong mga assigned tasks. Kaya ang nangyari, kailangan nilang matutong sumunod sa rules and regulation ng formation house, both sa oras at saka sa mga gawain. I think naging tulong na sa pag-aral. Siyempre, unang-una, financial. And dati kasi, yung scholarship na binibigyan ng Divine na 50% tuition fee discount sa mga students, dumadaan siya sa Mount Tabor. So, karamihan ng mga taga Mount Tabor is nasasama kami sa 50% tuition fee discount. So, mula first year hanggang third year, kasama ko sa 50% tuition fee discount dahil sa pagiging mga student. And yun ang unang-unang naging tulong. Sunod is yung formation na binigay ng Mount Tabor.
na continue yung formation ko ng high school na sa spiritual and yung pakikisama sa iba't ibang estudyante. Kasi nakatira doon sa mga Mangyan students. So, kailan parang natutunan ako makisama sa iba't ibang tribo ng Mangyan. Yeah. Yung ano po, yung nagpakilala po sa akin tungkol po sa Mount Tabor po ay yung pinsan ko po. Nandito din po nag-aral at nag-graduate sa Divine din po. Siya po yung nagpakilala at nung ano po, bago po kami nakapunta po dito ay nag-entrance exam po kami ako po sa bakit. Para po sa akin, natuklasan ko po yung Mount Tabor dahil po unang-una po sa aking mga magulang na nakapag-aral po din dito. At sa office po ng Mangyan Mission, doon ko po nalaman na may Mount Tabor po na nag-i-eskwela. Ayun, nagpakilala po sa amin bago po ako mapunta dito yung pinsan ko po. Kasi dito din po siya graduate po. Yung araw-araw po ay minsan po yung pagluluto po, araw-araw po namin yung ginagawa. Tuwing umaga, pag ikaw po yung naka-assign sa tagaluto, kailangan mo pong gumising na maaga, mga alas 3 pa po, tapos magpe-prayer pa po sa umaga, tapos maglilinis pa po. Hanggang hapon na po yun, kailangan pong ma-maintain yung kalinisan po, lalo na po pag nagsumala po yung normal class. Ang gawain po ay paglilinis po, community service po pag wala pipasok. Tapos, paglilinis po dito na din po sa loob ng kumpang. At pagtulong po sa simbahan. Gising po tamaga. Una po, prayer po. Tapos, pagkatapos po ng prayer, maglilipat na po ng gamit, yung mga pinaghigaan po. Tapos, maglilinis na po ng mga assign. Kasi po may kanya-kanya pong assignment. Tapos, pagkatapos po na maliligo, tapos, diretso na po sa school. Minsan po maglalakad pag pa po yung oras. Pero pag gipit na po, pwede magsasakay na. Yung positibo po, hindi yung yung kagaya po, hindi po kami makakauwi po ng ilang months. Parang naiiwasan po namin na pumupunta po kami kung saan lugar or yung namin. Tapos, yung benepisyo po dito, hindi po talaga pwedeng umalis dito hanggat hindi po kami graduate. Lalo na po pag, maayos po yung pagsunod sa mga rules na nandito po sa Mount Tabor. Ayun lang po. Maganda po yung nakapag-aral po sa Divine. Yung mga benepisyo po, yung talagang nahubog po talaga yung namin lalo na po sa communication kasi po, iba't ibang tribo po yung nakakasama namin. Kailangan po talaga makisalamuha po. Mula sa matarik na landas ng kabundukan kung saan ang bawat hakbang ay pakikipagsapalaran, narito na ang mga kabataang Mangyan sa lungsod, hindi na bilang mga biktima ng napag-iwanang sistema, kundi bilang mga leader at professional ng kinabukasan. Ang Formation Center na lungsod ng Calapan ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng libreng matutulugan at pagkain. Higit sa lahat, ibinalik nito sa kanila ang isang bagay na matagal na nang pinagkait ng lipunan, ang kanilang dignidad at ang karapatang mangarap.